So hi guys, now welcome to the channel, and this is a special episode for me trying my new setup, and then planning to do a separate type of content here in Iloilo City. So makikita nyo yung change ng setup in 3, 2, 1. So yan, medyo nag-wide na yung yung angulo ko kasi kumuha ko ng isang action camera. Not because I'm doing more actions, but more on POV, and then yung medyo may may different angles and different na view tayo na gagawin. Kasi medyo kung titignan ko yung mga ine-edit ko, medyo napaka-constraining yung yung location or yung frame ko. At saka puro itsura ko lang, laki. And then kasi we'll be doing some of our business. Kung ipapakita ko yung some sides of our business and my day-to-day life na din as well sa aking channel. Ay, hindi naman natin kakalimutan yung mga TCG and hobby collection natin. Nandun pa din naman siya. So, we'll be having different approach sa technique. Kasi at the same time, ang napansin ko sa algorithm ko, every time that I mention or do something here in our place, here in Iloilo, medyo nag-gain siya ng traction. So, sasabayan ko lang yon. Now, in the next, the following video, you'll be seeing me in Sunset Boulevard here in Iloilo. Isa siya sa mga modern go-to sites here right now in Iloilo City. And ang main purpose ko na talaga doon is to try the new setup kung okay ba siya. At that time kasi gabi na kami nakapunta. So, medyo grainy siguro yung shot. Which is, that's the point of the testing nga nung bagong setup natin. So yeah, see you in a bit. Bye. Nagsasalita ako, wala pala akong hindi pala siya nagbe-video. Pero anyway, nandito ako ngayon sa Sunset Boulevard here in Iloilo City. And ito kasing area na to, ginagawa siyang tambayan ng mga pamilya para magbanding. Yung iba dito nagdadala ng pagkain, nagluluto. Ito katulad nito. Yan, tulad yan. Yung iba nagdadala ng lamesa, tapos kumakain, dito na din nagdi-dinner. May iba nga nagdadala pa ng ng lutuan. Dadala sila ng grill nila. Pero yung disposable type lang o kaya naman yung yung outdoor, yung modular lang na pwede mong dalhin kahit saan. Maganda kasi dito mahangin. Dati ginagawa nung kaka-open lang nung Sunset Boulevard, masyadong maraming nagpa-park shot dito. So pinagbawalan ng city government. So ngayon, puro na lang, pamilya na lang na tumatambay. Yeah. Dinala lang natin yung yung camera ngayon kasi we're trying to stress test it. Kasi kakabili ko lang nito. And then we'll be using this for the following videos. Hi! Yeah ba? Trip lang namin mag-walk. Kasi need na namin mag-walk. Ito yung kagandahan sa sa Iloilo Sunset Boulevard. Kasi parang meron kang 2 kilometers na diretso. And pabalik mga 4 or 5 kilometers, diba? Tapos may mga kainan doon, no? So parang dinaya mo lang yung self mo. Hi. Hi. How are you? MPL, a joke.
Ano nga ta? UAP. UAAP. So malapit na tayo sa dulo. So yan, nasa dulo na kami ng first half. Sa dulo ng first half ng Sunset Boulevard. Ano siya eh, malaking intersection siya. Yung mga galing, yung papuntang right, kanan, is papunta siya ng Mandurriao. Yung kaliwa naman, yung kanan papuntang Hibauan. Yung kaliwa, papuntang Villa. And yung pa-forward, papuntang Uton. And yung papunta dito sa akin, papuntang City. So, based dun sa sa relo ni Mrs., around 2 kilometers yung nailakad namin. Check natin sa Strava, no? Sa Strava, 1.94. So, approximately 2 kilometers. Galing dun sa kung saan kami nagpark. So, ikot na kami. Kaya yan yung intersection na sinasabi ko. So, ikot na. Yung sinabi ko kanina na 2.5, kung siguro nagpark kami malapit sa bridge, sa starting point ng Sunset Boulevard, kasi may bridge yun eh, na I think tumawid sa creek. Yun. Kung doon ako nag-start lumakad papunta doon sa dulo na sinabi ko kanina, siguro abot siya ng 2.5. Pwede nga abot ng 3 eh. Kami nag-park kami medyo malayo doon. So 2 kilometers lang. Also, if hindi pansin, no, yung ilaw dito is alam ko may sensor to eh. Yan. Mas nagba-brighten yung ilaw niya kapag ka may dumaan. Check natin kung ilaw siya. Yan. Lumiliwanag ang buhay. Ganun ka-efficient yung ilaw dito sa Sunset Boulevard. Na nasisense niya lang or lumiliwanag lang siya kapag may dadaan, and then dim light lang siya pagka walang dumadaan. Daanan natin yung isa sa mga spots dito sa Sunset Boulevard. So yun, kaya tignan nyo to. Yan yung rolling nila. Dati nung in-enforce nila yon, may mga pulis pa dito na nakatambay. Ngayon kasi normal naman nang walang nagiinom dito. So medyo hayahay na. Ang mga Ilonggo naman kasi marunong sumunod sa regulation. May mga talaga, may magko-contradict, given naman na yun. Pero for the benefit of everyone naman kasi. So, tignan nyo yung Sunset Boulevard, ang linis, ganda. So, nandito na tayo sa car. Andun at 3.87. Di ba kanina nasa 1.95? Malapit naman na sa 4. Yung sinasabi kong bridge pala nandun malapit. Kung nag-start siguro kayo doon, aabot ka ng 4 siguro or 5. Uwi na tayo. Bili muna tayo ng sleeves. Tingin tayo ng binder. Yan, dito ako bumibili sa Pop Shop. Bumili na tayo ng sleeve tsaka isang card. Tignan nyo na lang mamaya. Hindi ko napakita yung kinuha ko, pero para isang edit na lang, gumawa ko nito. Si Voltorb. Ganda lang kasi nung drawing niya, parang siya, parang kahoy. Ganda, 'di ba? Addition sa 151 ko.
So yun, nandito na kami sa bahay. Bumaba na si Mrs. at nauna siya sa loob. So, yun yung ano natin, no, for today. Tinrial ko lang kasi din talaga yung camera, and then nag-ikot tayo dun sa may Sunset Boulevard, nag-walking tayo. And then you know naman na bumibili talaga ako ng mga cards. So yun, pupunta ako ng Pop Shop. At least nakita nyo na in my perspective yung binibilhan ko ng cards. So ang ano ko kasi right now, dahil sa TikTok, medyo hindi naman siguro matatawag na viral, pero nagkaroon ako ng engagement dun sa isa kong post about sa isang tinapay lang dito sa Iloilo, yung pandeleche sa Dainty. Sabi ko parang dapat siguro na dahil doon nakuha ko na yung hook na yon, based on the algorithm, dapat siguro i-endorse ko or isama ko yung Iloilo City sa mga post ko. Dahil nga taga Iloilo ako eh. Nagtatagalog lang talaga ako kasi mas sanay ako magtagalog compared sa Ilonggo, especially when speaking in front of a camera siguro, or speaking in front of people. Dahil tumagal din akong nagtrabaho sa Manila, and then my mother is from NCR. Actually taga Baguio siya, pero pagka nagsalita kasi siya dito, nagtatagalog siya. So yung the language na naririnig ko sa bahay namin is technically Tagalog, pero nag-Ilonggo din naman kami. But anyway, yun na i-close ko na tong video, no. And then I hope, no, kung okay sa inyo yung ganitong video, dadalhin ko naman kayo next time pag pumunta ako ng Bacolod for my work, para makita nyo naman yung engineering side of my job. So see you guys, and I hope maganda yung nakuha kong mga output or videos dito sa camera na to. So see you, bye.